Sa haba ng pila sa immigration counters ng Ninoy Aquino International Airport, napapakamot-ulo na lang ang mga pasaherong palabas ng bansa. Katunayan, sa datos mismo ng Bureau of Immigration, dapat nasa 200 pasahero lang ang inaasikaso ng isang immigration officer kada araw. Pero ang nangyayari, umaabot ito na hanggang 370 passengers. Kaya kahit daw sundin ng BI ang 45-second rule nito na pagbusisi sa bawat pasahero, hahaba at hahaba pa rin daw ang pila. Ang solusyon nila, artificial intelligence o AI sa immigration counters. By using biometrics information from the passenger gathered by immigration or border control authorities even prior to departure. So pagdating ng pasahero sa airport, alam na natin kung papalabasin ba ito o hindi. Papapasukin ba o hindi. Paliwanag ni Immigration Commissioner Norman. Alam mo, ito lang. Natatawa kasi ako eh. Yung AI, yung biometrics, bla bla bla. Loob ko. Grabe talaga tayong baryotic. Hindi ho, alam nyo, sa ibang bansa ganyan naman eh. Sa atin lang naman walang ganyan eh. Tanungin ko kayo mga OFW, pag lumalabas kayo ng bansa nyo, dumadaan pa ba kayo sa tao? Pag residente kayo? Hindi na eh. Sa Japan, dadaan pa kayo sa Hapon? Hindi na. Gaganon nyo na lang yung kamay nyo. Tama, mali. Pagka ikaw ay sabihin, citizen nila. Ganon naman eh. Normal na. Sa ibang bansa yan. Sa atin, tayo na lang ata siguro at saka yung pa mga baryotic na bansa ang dumadaan sa tao at tinatanong pati diploma. Di ba? Ito naalala ko to noon sa Japan. Although pagka hindi naman maraming tao, dumadaan pa talaga sa tao. Pero nung huling nagpunta ako, na konti lang yung tao, December yun eh. Hindi ko nga alam bakit ganun eh. Bakit nung pumunta ako ng January April, mas marami ang tao kasi dahil sa Sakura. Pero nung pumunta ako ng December doon, hindi na ako dumaan sa immigration. Ganun lang, pak. Kasi makikita man nila kung may record ka, makikita naman nila kung ilang beses ka nang bumisita, makikita naman na nila lahat. Ganyan, tapos titingin ka lang yung mukha mo, tanggalin mo lang yung sombrero mo. Tapos na. Diba? Pagpasok pa yun lalo na pagpalabas. Pagpalabas, wala ka pang 5 minuto. Kumukuya-kuya ka na doon sa lounge. Diba? Kahit nga ikaw ay foreigner pa eh. Kasi lalabas naman sa sistema nila kung may kaso ka pag ganyan mo, pag scan mo ng passport, lalabas kung ikaw overstaying, kung ikaw ba ay may kaso sa pulis. Sa Pilipinas, ngayon palang pinag-uusapan niya. Hindi, alam mo, ito walang biro. Pasensya na ho kayo pero isa sa mga sa tingin ko, sumabit nung panahon hindi naman sumabit, pero pinaka mahina na ahensya nung panahon ni Pangulong Duterte at hanggang ngayon tumuloy-tuloy ay yung DICT. Parang walang silbi talaga. Parang isipin nyo na nga lang to eh. Yung question nga ni Bato na yung national ID, bakit di na lang gawin kung wala nang palang printing, bakit hindi na lang gawin digital? 'Di ba? Di ba? Hong Kong. Ewan ko sa Hong Kong, alam ko sa Japan, Apple Pay. Cellphone na lang yung pinanggaganon nila. Saka isipin nyo yan pupunta ka ng na 7-Eleven, cellphone na lang, Apple Pay. Punta ka ng train nila, Apple Pay. Ganun na lang. Gaganyan mo. Basta merong, kasi lahat naman tayo meron ng NFC ba yun? Basta magaganon mo na. Di ba? Ano ba naman yung gawin mo may QR yung ID natin na merong national ID. Tapos, may website na pwedeng, eto na lang nagawa ng GCash Bakit hindi natin magawa? Kaya nga ako tuwan-tuwa sa GCash Kaya lang may limit. Yun lang ang problema sa GCash. May limit.
minsan talaga napapasobra ka, di ba? Kasi sa lahat ginagawa ko, mapagasolina. Ayoko nang gumamit ng cash para wala ka nang hawak na cash, walang pipitikin, di ba? Kahit alam naman, nalaglagan ako ng wallet. O, di ba? Wala ka ng wallet, as in, nandito na lahat sa GCash. Kahit nga nakakatuwa, pati nga ho yung Uncle John, yung mini stop, di ba? 7-Eleven, pwede na GCash. Ano mo lang yung may QR na lalabas, i-scan nila. Di ba nakakatuwa? Kaya ng private, pero yung government na dapat maraming pera, di ba? Maraming pera, pero wala. Nga. Sabi ni John Smith, paano kung wala ng cash? Di wala ng kakainin? O nga naman. Gutom ang abot itong immigration natin, di ba? Kawawa naman. Hindi. Sa logo lang, astig. Ayun. Hindi ko nga alam bakit hindi ma-maximize yung bagay na yun. Alam mo, pinagtawanan pa nga si Bato dun Sabi, bakit di na lang, bakit ganun? Sabi ko, tama naman yung sinabi ni Bato Diba? Na, yung isa, kasi may mga meron pa naiinis doon sa national ID, hindi pwedeng gamitin sa ilang mga bangko. Kaya nga gumawa ng batas na dapat dapat tanggapin sa bangko. Tapos, isipin nyo to yun na lang registration ng SIM. Kung meron na tayong QR code o sabihin na nating national ID na nasa cellphone, matik na, yun na lang isasubmit natin. Kaya nga nakakatawa dahil habang yung mundo pabilis ng pabilis, lalo na sa AI, tayo naman, paurong ng paurong. Ba't ganun?